Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2156, Golden Mountain. Sunod-sunod na tumalon ang mga tao sa entablado ng martial arts. Gumawa sila ng malaking bilog tulad ng tinanong sa kanila ng senior official. Sa maikling panahon, aapihin ko lahat. Kung mahulog ka sa entablado dahil sa pressure, maaari kang umalis sa Yeklan. Siyempre, maaari ka ring manatili dito at manood kung gusto mo. Welcome ka dito, gaya ng dati. Mataimtim na sabi ng matataas na opisyal ng Yeklan. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at bumaba ang nakakatakot na pressure sa martial arts stage. Tumaktaw siya sa gitna ng entablado ng martial arts, ang hangin ay nagsimulang dumagundong, ang mga ilaw ay pumutok sa kalangitan at pinalibutan ang lahat. Naramdaman ng lahat ang napakatinding pressure. Ang ganitong uri ng panggigipit ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng lakas, habang patuloy itong umaatake sa kanilang isipan. Ang espesyal na lakas na iyon ay tila gumagana ayon sa mga patakaran, dahil ang bawat alon ng lakas ay mas malakas kaysa sa nauna. Napakabilis, maraming tao ang nagpawis ng malamig, bumilis ang kanilang mga puso. Ito ay naging mas at mas mahirap na labanan. Nakatayo roon si Lin Fang at mukhang kalmado at tahimik. Ang kanyang pisikal na lakas ay masyadong hindi kapani-paniwala. Natural niyang nararamdaman ang mapang-ipang mga enerhiya, ngunit hindi siya naapektuhan ng mga ito. Ngunit hindi lahat ay katulad ni Lin Fang. Ilang beses nang nalinas si Lin Fang ng lakas ng Deva Marakalpa, napakalakas niya para sa isang emperador. Sa mga araw na ito, tanging ang mga emperador sa pinakatuktok ng Wang Chi layer ang makakalaban sa kanya. Ang matataas na opisyal ng Yeklan ay gumawa ng isa pang hakbang. Ang mga nakakatakot na mapang-api na enerhiya ay patuloy na nanginginig sa mga kalahok. May itinapon sa martial arts stage. Hinailan niya ang isang mahabang mukha, ang kanyang silweta ay kumikislap at wala na siya. Siya ang unang natanggal, nahihiya siyang manatili at manood. Sa ganoong pressure, hindi na ako makatiis ng mas matagal. Naisip ng maraming tao na humihingal. Sa kani-kanilang sariling bayan, sila ay itinuturing na napakalakas, tinawag sila ng mga tao na mga henyo at iginagalang sila. Pero dito, naramdaman nilang ordinaryo lang sila. Napagtanto nila na masyadong malaki ang mundo, napakaraming mga henyo. Lalong tumitindi ang pressure. Parami ng parami ang nahulog dito. Sa bawat oras na ang isang bagong alon ng mapang-api na enerhiya ay bumaba, ang kanilang mga tibok ng puso ay bumilis. Sa katunayan, ang pagpili ng mga tao sa ganitong paraan ay mabilis at mahusay. Pagkaraan ng maikling panahon, wala pang 100 tao ang natira. Gayunpaman, hindi tumigil ang malakas na cultivator. Kahit na hindi kumukuha ng pagsusulit sina Prince Wu Qing at Jiuling Huang, nasa martial arts stage din sila. Naramdaman din nila ang pressure, ngunit tahimik silang nakatayo doon, na para bang ang lakas ay hindi makakaapekto sa kanila. Lalong bamigat ang pressure. Muling humakbang ang matataas na opisyal. Lumindol ang hangin, at kumikislap ang mga ilaw. Sa pagkakataong ito, 3 beses niyang ibinaba ang paa. Maraming tao ang dumaing sa sakit o umubo ng dugo. Ang ilang mga tao ay pinilit na umalis mula sa yugto ng labanan. Hindi ito huminto, mas maraming mga alon ng enerhiya ang pumutok. Pagkatapos ng 9 na alon, maraming tao ang napaatras. Tumingin sila sa entablado ng labanan at napansing nasa 50 tao na lamang ang natitira. Ang ilang mga tao ay umalis sa Yeklan, ang iba ay nagpatuloy sa panonood. Mukha silang desperado at bigo. Hindi pa sila nakapasa sa pagsusulit ng Yeklan. Ito ay isang malungkot na sandali para sa kanila. Maraming tao ang naglakbay sa buong mundo para pumunta rito, ngunit sa huli, hindi sila makakasali sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sinulyapan ng matataas na opisyal ng Yeklan ang mga naiwan at mahinahong ngumiti. Halos 50 tao na lang ang natira. Lahat sila ay napakalakas. Ito ay magiging mas madali para sa kanya. Kung nagawa mong pilitin ang isang tao mula sa yugto ng labanan, pagkatapos ay pipiliin ka at ang mga napipilitan ay matatanggal. Prince Wu Qing at Jiuling Huang, huwag kayong sumali. Nakangiting sabi ng senior official ng Yeklan. Ang mga mata ng manlalaban ay kumikinang habang hindi nasisiyahang tumingin sa paligid. Maaari nilang pilitin ang sinuman mula sa yugto ng labanan upang mapili. Siyempre, kung ang isang tao ay nagkaroon ng pagkakataon na hindi ma-target at mapunta sa natitirang 30 cultivator, papasa din sila. Ang lahat ay nakasalalay sa mga pagpipilian ng mga tao. Kung mayroon silang inisyatiba, mapipili nila ang kanilang target. Nakadepende sa swerte, paano nila malalaman kung sino ang malakas o mahina. Hindi talaga makatarungan, ngunit walang pakialam ang senior official ng Yeklan. Sa 30 tao na pipiliin, marahil ay 5 ang mapipili para lumahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Sa makatuwid, kung 5 ganoong tao ang naroon sa entablado, hindi sila maaalis. Sa wakas, may gumalaw, may dugo sa gilid ng bibig. Gumalaw siya sa isang kisap mata, isang matalim na gintong sibat ang lumitaw, ang espasyo ay nakayuko sa paligid nito. Ito ay kapangyarihan ng Dao. Sa isang kisap mata, tila nagyelo ang kapaligiran. Namutla ang mukha ng taong tinutukan. Hindi siya nakaiwas. Kinailangan niyang mag-counter-attack ng mas malakas para manatili sa entablado. Kung hindi, mapipilitan siya at maalis.
Maraming tao ang lumipat patungo sa gitna ng entablado nang makita nila iyon, hindi nila kayang bigyan ng pagkakataon ng isang kalaban. Ang kanyang pag-atake ay malakas. Kung nanatili sila malapit sa gilid, maaabot sila nito. Kung sila ay nahulog ng hindi sinasadya, sila ay maalis din. Hindi gumalaw si Lin Feng, tiwala sa sarili. Gayunpaman, may tumingin sa kanya, at sinisingil siya ng taong iyon habang nakapalibot sa kanya ang mapang apeng lakas. Ang mga mata ng umaatake ay napakaitim, bago kumupas sa kawalan. Sinusubukan niyang ihipnotismo si Lin Feng. Siya ay napakalakas at may makapangyarihang pamamaraan ng paningin. Gayunpaman, nakita ng taong iyon na si Lin Feng ay ganap na kalmado at nakolekta, bago lumabas ang lakas ng pagmumura mula sa mga mata ni Lin Feng. Ang hari ng karunungan at lakas ng Dharmalaksana ay lumitaw at binulag ang umaatake. Siya ay isinumpa. Asar. Sigaw ng isang tao na paputok. Napaungol siya sa sakit. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, bumalik siya. Kinailangan niyang bumalik nang hindi naabot ang kanyang layunin. Nakatayo pa rin doon si Lin Feng sa gilid ng battle stage, mukhang may kumpiyansa. Isang nakakatakot na chi ang lumitaw sa likuran niya. Hindi na niya inaatake si Lin Feng, kaya may ibang umatake sa kanya. Tumingon siya at nakita ang isang nakakatakot na kamao na pumapasok, na naglalaman ng napakalawak na lakas ng hayop. Bumagsak ito sa kanyang dibdib at lumitaw ang isang butas. Nawala siya sa entablado ng labanan. Bastos. Pasabog niyang sigaw. Gayunpaman, malamig na tumingin sa kanya ang isa at sinabi, dahil inaatake mo ang ibang tao, dapat ay handa ka ng atakihin ng ibang tao. Bago tumungo sa ibang tao, walang tigil ang hiyawan ng mga tao sa entablado ng martial arts. Tama na, eksaktong 30 tao ang natitira sa inyo. Nakangiting sabi ng matataas na opisyal ng Yeklan. Huminto ang lahat. Hindi sila magkaaway. Nais lang nilang makilahok sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Dahil tapos na ang unang round, maaari na silang huminto. Ang unang round ay talagang madali. Hindi na nila kailangan ng maraming oras, napili na ang mga kwalipikadong pumunta sa apat na maimpluwensyang grupo. Ang mga naalis ay hindi magkakaroon ng pagkakataon sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Binabati ko ang mga nagtagumpay. Nakikipagtulungan kami sa Golden Mountain, kaya sa 3 araw, madaling araw, doon kami magtitipon. Dadalhin ka ng ilang cultivator mula sa Yeklan sa Golden Mountain. Humanda sa laban para sa susunod na round, na magdedetermina kung makakasali ka sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds o hindi. Sabi ng matataas na opisyal ng Yeklan na may malawak na ngiti. Tumanggo ang mga tao. May mga mukhang excited, may mga mukhang walang pakialam, parang walang nangyari. Ang kanilang layunin ay hindi ang mapili para sa susunod na round, ngunit ang mapili para sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Maraming tao ang bumuntong hininga sa paanan ng martial arts stage, sa pag-iisip, bagsak ako sa unang round. May isa pang round sa apat na maimpluwensyang grupo, at pagkatapos ay magkakaroon ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Anong uri ng mga tao ang mapupunta sa tuktok ng ranggo ng pulong ng kontinente ng siyam na ulap? Napabuntong hininga sila nang maisip iyon. Hindi katakatakang sinabi ng ilang tao na ang nangungunang daang cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay makapangyarihan at maimpluwensya sa buong kontinente ng Nine Clouds. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Tahimik ding umalis si Lin Feng. Sa ilang araw na ito, marami sa mga grupo ng Godly Cloud City ang nag-organisa ng mga pagsusulit. Pagkatapos, pupunta sila sa apat na maimpluwensyang grupo. Ibig sabihin ay mabilis na nalalapit ang petsa ng pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Dahan-daang sinundan ni Lin Feng ang ilang tao at tumingin sa malayo. Nakita niya ang isang gintong walang laman na kastilyo sa kalawakan sa di kalayuan, na umaabot hanggang sa mga ulap. Ito ay mukhang kakaiba. Iyan ang Golden Mountain. Sabi ng isang tao. Nagsimulang sumipol ang hangin sa itaas nila. Ang ilang mga tao ay mabilis na gumagalaw patungo sa Golden Mountain sa di kalayuan. Kahit na ang mga taong iyon ay malayo kay Lin Feng at sa iba pa, nararamdaman nila ang chi ng mga tao sa malayo. Bago pumasok sa Golden Mountain, nagkatinginan ng ilang tao, baka magkaaway sila sa loob. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2157, lumipas ang oras. Ang Golden Mountain ay ang pinakamalakas na clan sa paggawa ng armas, walang kapawers sa Godly Cloud City. Ang kanilang mga alagad ay pawang makapangyarihang gumagawa ng armas. Kailangan muna nilang maunawaan ang deployment spells at pagkatapos ay kailangan nilang pag-aralan ang mga diskarte sa paggawa ng armas. Ang mga ganyang tao ay hindi maaaring maging mahina. Sa kontinente, ang mga taong alchemist, gumagawa ng armas, at iba pa ay kailangang maging napakalakas. Upang maging makapangyarihang mga gumagawa ng armas o alchemist, kailangan muna nilang pagbutihin ang kanilang sariling lakas, na hindi madali. Sa makatuwid, ang mga talagang makapangyarihang gumagawa ng armas at mga alchemist ay karaniwang medyo matanda na. Kahit na sila ay talagang may talento, sa parehong antas ng paglilinang tulad ng ibang mga tao, sila ay karaniwang medyo mas matanda dahil ito ay tumagal ng oras upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa paggawa ng armas at pellet. Nang makita ng mga tao ang Golden Mountain, nagkaroon sila ng impresyon na ito ay nilikha tulad ng isang kahanga-hanga at kahangahangang sandata.
Ito ay mukhang pambihira. Maraming nakasisilaw at gintong mga gusali ang lumulutang sa hangin doon. Habang pinagmamasdan ng mga gusaling iyon, halos marinig nila sa kanilang mga ulo ang mga pagsasalaysay tungkol sa napakaganda at maluwalhating nakaraan ng Golden Mountain. Doon magtitipon ang mga emperador. Sabi ng malakas na cultivator ng Yeklan, na nakaturo sa isang lugar sa di kalayuan. May lumulutang na entablado doon, maraming tao ang nakasakay na. Dumating si Lin Feng at ang iba pa at dahan-daang bumaba mula sa langit. Tumingin sila sa ibang deployment palaces, habang ang Qi ay umuusbong pa rin mula roon. Ang Godly Cloud City ay nasa gitnang bahagi ng Continent of the Nine Clouds. Ang mga bulwagan ng Golden Mountain ay ginawa sa parehong batayan ng hindi masisira na mga armas. Nakakatakot ang mga ganitong gusali, naisip ni Lin Feng. Iyon ang sikreto ng Golden Mountain. Nakapunta na si Lin Feng sa Deva Mara Thunder Clan, at nakita niya na mayroon din silang mga sikreto. Mayroon silang kuta ng Deva Mara Kalpa na lumulutang sa hangin, mukhang marangal at marilag, malawak at walang hangganan. Gayunpaman, ang mga gusali ng Golden Mountain ay mukhang mas kahanga-hanga kaysa sa mga gusali ng Deva Mara Thunder Clan. Holy Cultivation Tower, Demon Sect, Ghosts and Spirits Temple, ano ang itsura ng mga lugar na iyon? Tanong ni Lin Feng. Ang Eastern Town ng Godly Cloud City ay napakalawak. Ang apat na maimpluwensyang grupo ay may iba't ibang posisyon doon. Kung walang hindi kapani-paniwalang mga tagumpay, hindi madaling pumunta sa apat na maimpluwensyang grupo. Tumingin si Lin Feng sa iba pang mga deployment palace, pakiramdam na binago ang oras sa kanilang paligid. Mayroong 100 mga palasyo, 300 tao bawat isa, na nangangahulugang higit sa 3,000 tao ang naalis. Ang 3,000 tao na iyon ay napakalakas, kung hindi sila tatanggapin ng Ancient Holy Clans noong una. Mula sa di kalayuan ay nagmula ang matatalim na tunog ng sipol. Tumingon ng mga tao at nakita ang mga naglalakihang disk na gumagalaw patungo sa kanila. May malalakas na cultivator sa mga gintong disk, at parang nakakapaglakbay sila sa oras at espasyo. Napakabilis, nagtipon sila at ang kanilang mga disk ay naging isang napakalaking gintong disk. Ilang malalakas na cultivator ang sakay nito, kitang-kita ng mga tao ang mga ito ng malinaw. Nakakatakot ang bilis. Ang disk na iyon ay isang napakalakas na Great Imperial Weapon. May bamulong. Ang dambuhalang disk pagkatapos ay nahahati muli sa ilang bahagi at naging spiral na hagdanan. Naglakad pasulong ang ilang tao at tumingin na tao. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gintong balabal, mukhang malinis at marangal. Tumingin siya sa pinuno ng deployment palaces at tumango. Salamat sa iyong pagsusumikap, lahat. Tungkulin ko ito. Sunod-sunod na sabi ng mga cultivator, at magalang na yumuko. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pulutong ng mga mandirigma at ngumiti. Lahat. Nandito kayo sa Golden Mountain, ibig sabihin may potensyal kayong mapili para sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap ay magsisimula sa 3 buwan mula ngayon. Sa loob ng 2 buwan, sisimulan ng aking grupo, ang Golden Mountain, ang proseso ng pagpili. Pipiliin ang mga pinakatanyag na cultivator. Sa loob ng 2 buwang ito, bukod sa mga bawal na lugar, maaari kang pumunta kahit saan. Kung kailangan mo ng tulong, magtanong ka lang. Kumaway siya, lumitaw ang mga gintong robe sa hangin at sinabi niya. Iyan ang mga gintong damit na inihanda namin para sa lahat. Para sa iyong kaligtasan, mangyaring isuot ang mga ito. Kung isusuot mo ang mga ito, nangangahulugan ito na ikaw ay pansamantalang miyembro ng Golden Mountain at sasali ka sa proseso ng pagpili. Walang maglalakas loob na atakihin ka. Kung mayroon kaming mga anunsyo na gagawin, magagawa rin naming makipag-ugnayan sa iyo. Nagsuot ng robe ang lahat. Nakita na nila na ang mga damit na ito ay hindi pangkaraniwan. Kahit na hindi sila kapaki-pakinabang sa kanila, kahit papaano ay makikilala sila ng mga tao sa labas bilang mga tao mula sa Golden Mountain at hindi maglalakas loob na salakayin sila. Mapatla ang mga ilaw na umaalon sa kanila. Tulad ng sinabi ng lalaki, ang mga robe ay naglalaman ng mga receptor na nagpapahintulot sa mga nagsusuot na makatanggap ng mga mensahe mula sa Golden Mountain. Siyempre, kung gagamitin mo ang katayuan sa lipunan na iyon para pumatay ng mga tao ng walang ingat at walang pakundangan, hindi ka namin paprotektahan. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na biglang malamig ang tunog. Nangangahulugan ito na malamang na ginamit ng ilang mga tao ang mga damit na iyon upang magnakaw ng mga kayamanan o pumatay ng mga tao, kaya binabalaan niya sila. Pinrotektahan ng Golden Mountain ang mga tao dahil baka sila ay mapipili para sa meeting of the Continent of the Nine Clouds, hindi para mapatay nila ang mga tao nang walang ingat sa Godly Cloud City. Naiintindihan namin. Sabi ng lahat, ngunit naiintindihan din nila na hanggat hindi sila kumilos ng walang ingat, ang mga tao sa Godly Cloud City ay hindi maglalakas loob na salakayin sila. Sige, ngayon, lahat ay nagtipon dito, ngunit ito ay para lamang sa isang pagpapakilala at upang bigyan ka ng isang pagtatalaga. Sa loob ng 2 buwang ito, kung mayroon man, ang Golden Mountain ay makikipag-ugnay sa iyo. Sabi ng medyo may edad na lalaki sa lahat, at pagkatapos ay tumingin muli sa mga nagdala sa kanila doon. Salamat sa iyong tulong, lahat. Pagkatapos nito, ang nasa katanghaliang gulang ay bumalik sa tuktok na disk.
Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nanatili sa likuran. Isa itong simpleng introduction meeting para sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Kung gusto mong manirahan sa Golden Mountain, sumunod ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang aming punong tanggapan. Sabi ng isa sa malalakas na cultivator ng Golden Mountain na nanatili doon. Dahil nandito ako, makakahanap ako ng matutuluyan. Tama, makakapag-spend tayo ng oras dito at mag-enjoy sa Golden Mountain. Walang gustong umalis ng mabilis, dahil hindi sila nagkukulang ng oras. Dinala sila ng mga miyembro ng Golden Mountain sa iba't ibang gintong bulwagan at ipinakita sa kanila kung saan sila maaaring manatili. Ang bawat isa ay may magandang silid at magandang patio. Brother, tara tingnan natin ang mga gumagawa ng armas. Nakakita na kami ng mga gumagawa ng pellet, ngunit hindi pa namin nakikita ang mga dakilang iskolar. Sabi ni Yao Yao kay Jiuling Huang. Parang excited siya. Si Jiuling Huang at ang iba pa ay nakarating na sa Golden Mountain. Talagang malakas sila, at nakayanan nila ang mapang-ipang lakas ng matataas na opisyal ng Ye Clan, kaya naging kwalipikado sila. Si Jiuling Huang ay kwalipikado na rin ng maaga. Lahat sila ay nagkaroon ng pagkakataong makarating sa Golden Mountain. Tumingin si Lin Feng kay Yao Yao. Siya ay isang napakalakas na gumagawa ng tableta, at hindi rin siya isang masamang manlalaban. Kung hindi, hindi niya kakayanin ang pressure. Hindi nakakagulat na siya ay isang inapo ng hari sa Red Clouds. Sige. Sabi ni Jiuling Huang na tumango. Bilang isang respetadong iskolar mismo, nais din niyang makita kung paano gumawa ang mga tao ng Great Imperial Weapons. Nakita ni Lin Feng ang mga tao na gumawa ng malalakas na armas. Tinulungan pa niya si Mo Linzu na gumawa ng mga armas. Noon, magkasama silang gumawa ng malalakas na sandata. Ngunit sa kanyang cultivation level, hindi na siya interesado sa Imperial Weapons. Interesado siya sa Great Scholastic Masters of Weapon Manufacturing Arts, at kung gaano kalakas ang kanilang deployment spells. Dumating si Lin Feng sa kanyang bulwagan, pumunta sa isang cultivation room para magsanay ng cultivation. Mayroong ilang mga tao sa kanyang mundo ng espiritu. Yang Xiao, Wang Jia, Ye Kei, at ilang iba pa. Ang 3 taong iyon ay sobrang galing, lalo na sina Yang Xiao at Wang Jia. Maaaring nakawin ni Yang Xiao ang mga alaala ng mga tao, at si Wang Jia ay isang pambihirang manlalaban. Gayunpaman, ngayon, ang kanilang mga mata ay napuno ng mga ilaw ng demonyo. Sila ay naging mga demon puppets ni Lin Feng. Iyon na ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Magsanay sa paglilinang hanggat maaari. Wang Jia, ikaw ay mula sa Pellet Kings Clan, mayroon kang maraming mga medikal na recipe at ang iyong pisikal na lakas ay nakakatakot. Ibibigay ko sa iyo ang Kalpa Indestructible Deva Mara skill, gawing mas malakas ang iyong pisikal na katawan. Ye Kei, maaari mong pag-aralan ang 3,000 Great Deployment Spells at ang aking deployment spells. Gamitin ang iyong buong lakas sa pagsasanay sa paglilinang. Bili ni Lin Feng sa 3 cultivator. Yes, Master. Yumuko ang 3 tao. Ang 3 demon puppets na ito ay ang pinakamahusay ni Lin Feng. Kailangan niyang alagaan silang mabuti. Yang Xiao, ipagpatuloy ang pagunlad at pagbutihin ang iyong kakayahan sa pagnanakaw ng memorya. Baka kailanganin kita anumang oras. Sabi ni Lin Feng kay Yang Xiao. Pumunta ka na, walang pakialam na utos ni Lin Feng. Sa isang kisap mata, naghiwa-hiwalay ang 3 tao upang magsanay ng paglilinang. Ipinikit din ni Lin Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang magsanay ng cultivation. Ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap ay malapit nang magsimula. Kailangang lumakas ni Lin Feng, kailangan niyang makasigurado na kaya niyang talunin ang mga henyo sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Gaano kalakas ang 3 at 4 na hayop ng distrito ng hayop? Gaano kalakas si Saint Tianhan? At paano naman ang nakakatakot na cultivator na iyon na may espiritual na deployment body? Ang unang masters ng kontinente ng Siyam na ulap. Gaano sila kalakas? Gaano kalakas naging si Chu Chunkyu? Paano ang mga taong may mga king type na katawan? Gaano kaya sila katatag sa entablado ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap? Hindi alam ni Lin Feng ang mga bagay na ito, at kailangan niyang maghanda. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2158, lumipas ang 1 buwan. Lumipas ang 1 buwan. Papalapit na ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap. Nasa sabik ang mga tao sa Godly Clouds. Sa Deva Mara Thunder Clan, ang clone ni Lin Feng ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at ang kanyang silweta ay kumikislap. Lumipat siya patungo sa labasan ng palasyo. Sa lahat ng palasyong nakapalibot sa isang iyon, siya na lang ang natitira. Ang iba ay umalis na lahat at pumunta sa Holy Cultivation Tower, kung saan maaaring napili sila para sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Pinapanood ng malalakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ang kanyang clone, ngunit ngayon ay kailangan na niyang umalis. Sa gabi, sinundan ng ilang tao si Lin Feng. Pagdating niya sa periphery ng Deva Mara Thunder Clan, pinigilan siya ng ilang tao na umalis. Pumunta ako sa Golden Mountain noong 1 buwan. Baka ako ang mapili sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Bakit mo ipagpatuloy itong munting laro mo? Malamig na sabi ni Lin Feng. Iyan ang kinatatakutan ng mga taong ito. Dahil sumali si Lin Feng sa isa sa 4 na maimpluwensyang grupo, wala nang makakaatake sa kanya.
Ilabas mo ang tunay mong katawan para magsalita. Malamig na utos ng isa sa kanila. Gayunpaman, nang sabihin niyon ng taong iyon, tumingin sila at nakita ang isang tao na nakasuot ng gintong balabal. Ang gintong balabal na iyon ay ang balabal ng Golden Mountain. Hinahanap mo ba ako? Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay sumimangot at tumitig kay Linfang. Malamig na tanong ng isa sa kanila. Ikaw si Linfang. Talaga. Ang aking clone ay gawa sa aking kaluluwa. Noon, nagbago ang mukha ko. Sa makatuwid, ang aking clone ay mukhang iba sa akin. Ngayon, akin na ulit siya. Malamig na ngumiti si Linfang. Ang kanyang clone ay lumipat patungo sa kanya. Magkatabi sila. Biglang, ang mga mata ni Linfang ay napuno ng malamig na ilaw at nakamamatay na layunin. Kumunat ang noo ng dalawang Great Emperor, malinaw na nakikitang gustong patayin sila ni Linfang. Malamig na umungol si Linfang at lumitaw ang 10,000 Evolutions Cauldron. Isang nakakatakot na tunog ng kamatayan ang umalangaw at napailing sila. Kasabay nito, ang 10,000 Evolutions Cauldron ay nagpakalat ng mga nakakasilaw na ilaw sa kanilang paligid. Kaagad, ang dalawang tao ay nagkaroon ng impresyon na ang kanilang mga kaluluwa ay sisipsiping dito. Ang kanilang mga mukha ay lubhang nagbago. Mamatay. Sabi ni Linfang, kumikilos ng malabo, lumitaw ang isang espada at tumatagos sa espasyo. Hindi. Pinakawalan ng isa sa mga Great Emperor ang Chi, lumitaw ang nakakatakot na mga ilaw ng Dev Amara, at sumuntok siya. Ang kanyang suntok ay hindi kapanipaniwalang mabilis at naglalaman ng malalakas na demonyong cosmic energies. Lumipat ng posisyon si Linfang, lumitaw ang mga deployment lights, nawala ang kanyang silweta. Siya ay muling nagpakita sa harap ng Great Emperor, isang tibak na Holy Spirit na tila kayang pumutol ng kahit anong lumitaw. May mga dagandong ng mga enerhiyang naglalaban. Ang Thunder Cultivator ay mukhang mabangis, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay sumabog pa rin. Ang kanyang kaluluwa ay naging usok at sinipsip sa kaldero, kung saan ang kaldero ay nagsimulang dalisayan ito kaagad. Bastos! Sigaw ng isa pang Great Emperor. Tumitilang si Linfang ng malamig. Ang kanyang clone ay sumanib sa kanyang katawan. Kasabay nito ang pagwagayway ng kanyang kamay, at ang kaldero ay lumipat pabalik sa kanya. Ang isa pang espada ay gumalaw patungo sa Great Emperor na iyon, ngunit hinaranggan niya ito. Naglakas loob ka bang salakayin at patayin ng mga tao mula sa Deva Mara Thunder Clan? Sabi ng malakas na cultivator na iyon ng napakalakas. Ang kanyang chi ay gamulong patungo kay Linfang. Tumitaw ang mga demonyo sa paligid ni Linfang. Ako ay isang potensyal na kandidato para sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Noon, walang tensyon sa pagitan namin ng Deva Mara Thunder Clan, at nangako sa akin ng Deva Mara Thunder Clan na dadalhin ako sa isa sa 4 na grupo. Ngunit pagkatapos ay binenta nila ako. Ngayon ay matagal mo nang itinago ang aking clone. Gaano kabastos iyon? Ang gayong pag-uugali ay dapat na natural na parusahan. Malamig na sagot ni Linfang. Bastos. Ang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay sumuntok sa direksyon ni Linfang. Hindi umiwas si Linfang nang tumama ang kamao sa kanyang dibdib. Ang kanyang gininto ang damit ay pumutok at si Linfang ay pinilit na palayo at umubo ng dugo. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Linfang. Ang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay hindi naintindihan at ang kanyang mukha ay nanigas. Bigla siyang natakot. Nakakabaliw. Hindi niya napigilan ang pag-atake, tiniis niya ang lahat. Paano kung namatay siya, ano kaya ang nangyari? Umubo si Linfang ng ilang beses. Muli niyang tinitigan ang cultivator. Madilim ang kanyang mga mata at malamig na sinabi niya. Naitala ko ang nangyari dito sa aking makadiyos na kamalayan, at ikakalat ko ito sa silangang bayan ng Godly Cloud City. At the same time, sasabihin ko rin sa Golden Mountain na binubuli ako ng Deva Mara Thunder Clan. Sasabihin ko rin sa kanila na simula ngayon, papatayin ko ang mga tao mula sa Deva Mara Thunder Clan kapag nakilala ko sila. Tumalikod si Linfang at naglakad palayo. Ang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay namangha. Bastos! Sigaw ng malakas na cultivator na iyon, na nakatingin sa papaalis na si Linfang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Sinasadya siya ni Linfang, at ngayon ay nasugatan siya. Sa hinaharap, magagawa niyang kumilos ng walang pakundangan kapag nakikipagkita sa mga cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Magagawa niyang bigyang katwiran ang kanyang sarili at masasabing ginawa niya ang mga bagay na iyon ng may magandang dahilan. Ginawa ni Linfang ang sinabi niya, at mabilis, kumalat ang balita tungkol sa pag-uugali ng Deva Mara Thunder Clan sa eastern town ng Godly Cloud City. Ang Deva Mara Thunder Clan ay isang level 2 group sa eastern town ng Godly Cloud City at nakakagulat, naglakas loob silang kumilos ng ganoon. Noon, nangako si Lei Dongtian kay Linfang na paprotektahan niya siya, at sa huli ay ipinagkanulo niya siya. Ibinenta nila siya sa Pellet Kings Clan, at pagkatapos ay ikinulong nila ang clone ni Linfang kaya tama si Linfang na pumunta at kunin ang kanyang clone gamit ang kanyang tunay na katawan. Ngunit tulad ng dati, sinubukan nilang pigilan siya. Ang Deva Mara Thunder Clan at ang Pellet Kings Clan ay talagang walang halaga. Galit na galit ang Pellet Kings Clan dahil kay Wang Jia, gusto nilang ipaghiganti siya. Kahit na hindi nila ito maipagmamalaki, ito ay naiintindihan. Pero nakakainis talaga ang Deva Mara Thunder Clan.
Pinagtatawanan ng maraming tao sa Godly Cloud City ang Dev Amara Thunder Clan dahil sa kanilang pag-uugali. Matapos kumalat ang balita, ilang cultivator ng Dev Amara Thunder Clan ang nakabunggo kay Linfang. Pinatay sila ni Linfang at naisip ng lahat sa bayan na ito ay makatwiran. Nagpatuloy si Linfang sa pagpatay at talagang nag-enjoy. Tumipas ang ilang araw, at kumalat ang balita na hindi pa namatay si Wang Jia. Nagpakita siya sa eastern town ng Godly Cloud City. Napatay niya ang dalawang kabataang lalaki mula sa Dev Amara Thunder Clan, ngunit ang pinakakamanghamanghang bagay ay alam na niya ngayon kung paano gamitin ang lakas ng kalpa at ang skill na tila ginagamit niya ay ang kalpa Indestructible Dev Amara skill. Nang marinig iyon, maraming tao ang hindi naniniwala sa isang salita nito, ngunit pagkatapos ay nakita nilang ginamit niya ito sa kanilang sariling mga mata. Ang ilang mga tao ay nag-record pa ng eksena sa kanilang makajos na kamalayan upang ipakita ito sa ibang mga tao. Galit na galit ang Dev Amara Thunder Clan. Ang Pellet Kings Clan ay mas maingat, ngunit may mga pagdududa. Sa isang palasyo ng Dev Amara Thunder Clan, maraming tao na may mahabang mukha ang natipon dito. Ang pinuno ng grupo ay ang nakipag-usap sa Pellet Kings Clan noon. Tumingin siya sa mga tao at nagtanong, "Ano sa palagay mo, marami sa ating mga kababayan ang napatay sa mga araw na ito. Hindi namin maibubukod ang opsyon na maaaring nailipat nila ang kasanayang kalpa, lalo na't wala siyang ganap na kasanayan." Gayunpaman, mayroon na si Wang Jia ngayon. Hindi natapos ng taong iyon ang kanilang pangungusap. Noong nakaraan, ang Pellet Kings Clan ay nagbayad ng napakataas na presyo para makuha si Linfang at iligtas si Wang Jia, ngunit nabigo sila. Hiniling nila sa amin na ibalik ang nakuha namin, ngunit tumanggi kami. Malamang naaalala ng lahat iyon. Sabi ng iba. Alam ng lahat na dumating si Linfang sa Dev Amara Thunder Clan ilang araw na ang nakalipas. Hindi makakaganti ang Pellet Kings Clan. Gayunpaman, hindi pa namatay si Wang Jia. Kaya bumalik na ba si Wang Jia sa Pellet Kings Clan? Sino ang nakakaalam? Pero bakit ang bilis niyang gumaling? Tanong ng isang tao. Huwag kalimutan na ito ay ang Pellet Kings Clan, mayroon silang hindi kapani-paniwalang mga remedyo. Gagastusin nila ang lahat ng mayroon sila upang pagalingin siya. Pagkatapos ng lahat, si Wang Jia. Siguro, pero ilang araw na lang. Kahit na ipagpalit ng Pellet Kings Clan si Wang Jia laban kay Linfang, at pagkatapos ay pinatay ang ating mga tao at ninakaw ang ating kakayahan, paano ito pag-aaralan ni Wang Jia ng napakabilis? Si Wang Jia ay sobrang galing, alam ng lahat iyon. Nasa tuktok siya ng Huang Chi layer, at madaling matutunan ang mga ganoong kasanayan. At saka, hindi naman talaga kapaki-pakinabang para sa kanya ang Dev Amara Kalpa skills, mayroon na siyang nakakatakot na pisikal na lakas. Ang mga miyembro ng Dev Amara Thunder Clan ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga bagay na ito. Ang kanilang konklusyon para ipaliwanag ang lahat ay pinilit ng Pellet Kings Clan ang kanilang mga tao na ibigay ang kanilang mga kasanayan at diskarte, at itinuro nila ito kay Wang Jia. Ang Dev Amara Thunder Clan ay nagalit. Sa Holy Cultivation Tower, dalawa pang tao ang mukhang galit na galit. Napakahusay, ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan ay nakakagulat na naglakas loob na pumatay ng mga tao mula sa aking angkan at nakawin ang aming mga kasanayan at diskarte, napakahusay. Wang Shi, tatandaan ko ito. Malamig na sabi ni Lei Dongtian. Nakakatawa. Noon, hindi mo natupad ang iyong ipinangako. Nakipag-ugnayan ka kay Linfang para ay bully ang aking angkan. Ngayon inaakusahan mo kami. Napakawalan Jia. Agresibong sabi ni Wang Shi. Nakasuot silang dalawa ng robe ng Holy Cultivation Tower, at tumataas ang kanilang chi. Hindi sila makalaban bago ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap upang pawiin ang kanilang galit. Makikita mo, malalaman ng lahat ang katotohanan. Rinakaw ng Pellet Kings Clan ang aming mga kasanayan at diskarte, hindi namin pababayaan ang bagay na iyon. Malamig na sabi ni Lei Dongtian. Tingnan natin pagkatapos. Malamig na sagot ni Wang Shi. Umalis ang dalawa sa magkaibang direksyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2159, isasantabi ang lahat ng pagsasaalang-alang ng mukha. Si Lei Dongtian at Wang Shi ay bumalik sa kani-kanilang mga angkan. Alam ni Lei Dongtian kung ano ang nangyayari, ang Pellet Kings Clan ay nakipag-ugnayan kay Linfang, at pinilit ang mga disipulo ng clan na ipakita ang kanilang mga kasanayan at diskarte. Nalaman ni Wang Shi na ang kanyang kapatid na si Wang Jia ay hindi bumalik sa Pellet Kings Clan, ngunit alam niya na siya ay nagpakita. Gayunpaman, pinag-aralan niya ang Kalpa Indestructible Dev Amara skill. Hindi naintindihan ng Pellet Kings Clan kung ano ang nangyayari. Pinalaya ba ni Linfang si Wang Jia? Ngunit kahit na pinalaya ni Linfang si Wang Jia, bakit pinag-aralan ni Wang Jia ang kasanayan sa Kalpa Indestructible Dev Amara? Naunawaan ng Pellet Kings Clan na anuman ang mangyari, ang Dev Amara Thunder Clan ay hindi makapaniwala sa kanila. Sa makatuwid, hindi nila kailangang subukan at gumawa ng mga pagsisikap. Maaari bang makiusap ang isang makapangyarihang clan gaya ng Pellet Kings Clan sa Dev Amara Thunder Clan na paniwalaan sila? Hindi siguro. Ang malalakas na cultivator ng Dev Amara Thunder Clan ay pumunta sa Pellet Kings Clan at humingi sa kanila ng paliwanag, ngunit hindi sila binigyan ng anumang mukha ng Pellet Kings Clan. Hindi nagpakita si Linfang. Paano siya magpapakita sa ganoong sitwasyon? Galit na galit ang Dev Amara Thunder Clan sa Pellet Kings Clan.
Kung si Lin Fang ay nagpakita, ito ay isang pagkakataon para sa Pellet Kings Clan na akusahan siya. Maraming tao mula sa Godly Cloud City ang dumating upang makita ang saya, na mukhang naaaliw. Maraming malalakas na cultivator ang nanunood mula sa itaas sa kalangitan. Ang mga kasanayan at diskarte ng Deva Mara Thunder Clan ay nahayag, iyon ay kapanapanabak, ang ilang mga tao ay umaasa na maaari nilang makuha ang mga ito. Inaasahan nila na makakakita din sila ng isang mahusay na digmaan. Palabasan si Wang Jia. Rinakaw mo ang aming mga kasanayan at diskarte, sabihin sa amin kung bakit. Sabi ng isang Saint Emperor ng Deva Mara Thunder Clan. Ang lakas ng Deva Mara Kalpa ay tumaas sa matatayog na alon. Para siyang Diyos ng kadiliman. Ang malalakas na cultivator ng Deva Mara Kalpa Thunder Clan ay napapalibutan ng nakakatakot na itim na ilaw. Isa lang ang sasabihin ko, kahit na pinakawalan ni Lin Fang si Wang Jia, hindi namin siya nakita, kahit isang beses. Malamig na bumaril ang isang miyembro ng Pellet Kings Clan. Nagsisinungaling ka pa, napakawalang hiya. Galit na sabi ng Saint Emperor ng Deva Mara Thunder Clan. Hindi kami walang hiya gaya mo. Nangako kang ihahatid mo si Lin Fang, pagkatapos ay nangako ka sa amin na tutulungan mo kami, at pagkatapos ay ipinagpatuloy mo ang iyong maliliit na laro at hindi mo ginawa ang iyong ipinangako. Malamig na sagot ng cultivator ng Pellet Kings Clan. Narinig iyon ng karamihan sa malayo. Gaya ng inaasahan, ang magkabilang angkan ay mas asama. Ang malalakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay mukhang galit na galit. Ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan ay naglakasloob na magsalita tungkol sa mga bagay na iyon sa harap ng lahat, napakawalan Jia. Mukhang ayaw magbigay ng paliwanag ang Pellet Kings Clan. Malamig na sabi ng Saint Emperor ng Deva Mara Thunder Clan. Wala kaming dapat ipaliwanag. Malungkot at agresibong sabi ng malakas na cultivator ng Pellet Kings Clan. Lolo. Sa sandaling iyon, nagulat ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan, bigla silang lumingon at tumingin sa malayo. Mukha silang natulala. Wang Jia. Wang Jia. Ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay natulala rin. Isang malakas na cultivator ang tumalon pasulong at ang lakas ng Deva Mara Kalpa ay lumundag pasulong. Isang malakas na cultivator ang dumaong sa harap ni Wang Jia habang ang apoy ay naging milyon-milyong baga at sinira ang Deva Mara Kalpa lakas. Kasabay nito, hinawakan ng isa pang cultivator si Wang Jia at dinala siya pabalik sa grupo ng mga cultivator mula sa Pellet Kings Clan. Pellet Kings Clan, ano ang masasabi mo ngayon? Galit na galit ang malalakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Ang kanilang chi ay tumaas sa langit. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Inaasahan ng mga miyembro ng Pellet Kings Clan ang ganoong reaksyon, at walang sinabi. Tumingin sila kay Wang Jia at nagtanong. Wang Jia, ano ang nangyayari? Hindi ako pinatay ni Lin Fang. Ilang oras niya akong itinulong. Natatakot siya na maghiganti ang Pellet Kings Clan dahil isa akong mahalagang asset. Pagkatapos, pumunta siya sa Golden Mountain. Sa tingin ko mas ligtas na siya ngayong pinakawalan niya ako. Sana makalimutan mo ang nangyari at mapatawad mo siya. Ayaw niyang maging kaaway ang Pellet Kings Clan. Bulong ni Wang Jia. Nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Buhay si Wang Jia at hindi siya mukhang kakaiba. Bakit hindi ka bumalik sa clan? Tanong ni Wang Shi. Nakilala ko ang ilang mga tao mula sa Deva Mara Thunder Clan. Alam kong ayaw nilang ibalik ang ibinigay mo sa kanila, kaya hindi ko sila binitawan. Pinatay ko ang ilan sa kanila at ninakaw ang kanilang mga kasanayan at diskarte, ngunit hindi ko nakuha ang buong bersyon. Kung makukuha ko ito ay perpekto. Ang aking pisikal na lakas ay tataas ng husto. At saka, sa lahat ng alam ko, madali kong matutunan ang Kalpa Indestructible Deva Mara skill. Nakangiting sabi ni Wang Jia. Medyo masama at malupit ang itsura niya. Kinilig ang karamihan. Hindi nakakagulat na ang taong iyon ay kilala bilang ang maliit na nakakabaliw na cultivator ng Pellet Kings Clan. Naglakas loob siyang magsabi ng mga ganyan, baliw talaga siya. Kahit nalalala ang tensyon sa pagitan ng Deva Mara Thunder Clan, hindi ito mahalaga, dahil ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makuha ang kanilang mga kasanayan at diskarte. Ibigay mo si Wang Jia. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Kinailangan nilang patayin si Wang Jia, kung hindi, laganap ang kanilang mga kasanayan at diskarte. Gayunpaman, nahirapan ang Pellet Kings Clan na maibalik siya, paano nila siya iiwan at hahayaan ang Deva Mara Thunder Clan na patayin siya. Bukod pa rito, ang mga kakayahan at diskarte ng Deva Mara Thunder Clan. Kapag naisip nila iyon, biglang napuno ng sigasig ang kanilang mga puso. Sa ordinaryong panahon, hindi sila nang ahas na gawin ang mga ganoong bagay. Ngunit ngayong nagsimula na si Wang Jia. At paano kung makuha nila ang buong Kalpa Indestructible Deva Mara skill? Ano man ang mangyari, hindi nila kayang bitawan si Wang Jia. Ibalik si Little Jia at protektahan siya. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator ng Pellet Kings Clan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang malalakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay sumugod pasulong at pinalibutan sila. Bilang tugon, ang malalakas na cultivator ng Pellet Kings Clan ay naglabas ng kanilang sariling chi, na pumuno sa hangin. Malamig na sinabi ng malalakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan. Gusto mo ba talaga ito, Pellet Kings Clan? Wala kang pinagkaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Patuloy mo kaming binubuli. Tama na ngayon.
Sabi ng isang boses sa di kalayuan. Hinatak ng mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ang isang mahabang mukha. Isang napakalakas na cultivator ng Pellet Kings Clan ang nagpahayag ng kanilang pananaw, hindi nila ibibigay si Wang Dia. Nanatiling tahimik ang mga tao. Sa wakas, kumaway ang isang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan at umalis sila. Hindi sila nag-away. Gayunpaman, naunawaan ng lahat na hindi pa ito tapos. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang labanan. Wala nang pakialam sa mukha ang dalawang angkan. Gaya ng inaasahan ng karamihan, ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan at ang Pellet Kings Clan ay sumabog sa lantad na labanan. Sa tuwing magkakasalubong ang kanilang mga miyembro sa Godly Cloud City, nagkakaroon sila ng malupit na labanan. Hindi pinatay ng mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan, nahuli sila at pagkatapos ay sinubukang pilitin ang mga miyembro ng Pellet Kings Clan na ibalik ang mga kasanayan at diskarte kapalit ng kanilang apoy. Ngunit magkaiba ang Pellet Kings Clan at Deva Mara Thunder Clan dahil ang Pellet Kings Clan ay angkan ng mga alchemists. Gumawa sila ng mga table tasks gamit ang apoy, at maaari na ring pag-aralan ang Kalpa Indestructible Deva Mara skill ngayon. Gayunpaman, nang makuha ng Deva Mara Thunder Clan ang ilan sa mga kasanayan at diskarte ng Pellet Kings Clan, hindi nila ito maaral sa lahat kaya wala silang silbi, lalo na ang mga kasanayan at teknik na pagmamayari ng mga napakalakas na alchemist. Ang mga pangunahing disipulo ng Pellet Kings Clan ay hindi man lang nagkaroon ng akses sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang kakayahan at diskarte ng Pellet Kings Clan, tulad ng ilang pangunahing disipulo ng Deva Mara Thunder Clan na hindi man lang nagkaroon ng akses ng buo. Bersyon ng Kalpa Indestructible Deva Mara skill. Ang mga labanan ay mabangis, malupit, at uhaw sa dugo. Isang araw, ang Deva Mara Thunder Clan ay nawalan ng isang Great Emperor. Kinabukasan, nawalan ng ilang emperador ang Pellet Kings Clan. Nagsimula pang ang makipaglaban ng mga Celestial Emperors. Grabe na ang laban ng Deva Mara Thunder Clan at Pellet Kings Clan, paano sila titigil? Parehong angkan ay naging walang takot. Isang araw, dalawang Great Emperor ang nag-away sa eastern town ng Godly Cloud City. Ang kanilang labanan ay nagwawasak. Sa huli, pareho silang nasugatan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang binata, mayroon siyang napakalaking kaldero, lumitaw ang mga ilaw mula sa kaldero at napuno ng chi ang hangin. Pumunta ka, iniunat ni Linfang ang kanyang kamay. Lumiwanag ang napakalaking kaldero, at ang Great Emperor ng Deva Mara Thunder Clan ay napapaligiran ng mga ilaw. Nakikipaglaban pa rin siya sa Great Emperor ng Pellet Kings Clan nang maramdaman niyang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ito ay naging mga ilaw at sinipsip ng 10,000 Evolutions Cauldron, na pagkatapos ay pinino ito. Ang Great Emperor ay napahiyaw nang siya ay namatay. Dahan-daang binawi ni Linfang ang kanyang kaldero. Nang tumingin sa kanya ang Great Emperor ng Pellet Kings Clan, mukha siyang natakot. Sino ka? Malamig na tanong ng malakas na cultivator ng Pellet Kings Clan. Kaibigan ko ang Pellet Kings Clan. Nakangiting sabi ni Linfang. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, ang mga tunog ng pagsipol ay nagbabadya ng pagdating ng mas maraming tao. Isa sa kanila ay si Lei Dongtian. Dumating na ang mga tao mula sa Deva Mara Thunder Clan, at nakilala nila si Linfang. Linfang, malamig na sabi ni Lei Dongtian. Sumimangot ang malakas na cultivator ng Pellet Kings Clan. Si Linfang iyon. Brother Lei, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Tumiti si Linfang. Ang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay mukhang galit na galit nang makita nila ang gintong robe ni Linfang. Brother Linfang, napatay mo na ang marami sa aming mga tao sa mga araw na ito, tama ba? Sabi ni Lei Dongtian, pinapanood si Linfang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Alam ng lahat na nagsimula ang lahat ng Deva Mara Thunder Clan sa Godly Cloud City. Sinagot ko lang, mahinahong sagot ni Linfang. Bukod dito, hindi ako kailanman pumatay ng mga tao na hindi man lamang matataas na antas na mga emperador. Paanong ang Deva Mara Thunder Clan ay nakadama ng kumpiyansa at kagaanan at naisip na maaari nila akong ikulong? Ganyan mo ba ako pinoprotektahan, Brother Lei? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2160, pakikipaglaban kay Lei Dongtian. Brother Lin, pinatay mo ang marami sa ating mga tao. Sa tingin mo, mapoprotektahan ka pa ba ng Golden Mountain dahil lang sa suot mo ang kanilang robe? Sa tingin mo ba hindi ka mangangahas na patayin ka ng Deva Mara Thunder Clan? Malamig na sumumpa kay Lei Dongtian, nakatingin kay Linfang na parang patay na tao. Sa tingin ko talaga. Mali ba ako? Maglalakas loob bang patayin ako ng Deva Mara Thunder Clan? Sabi ni Linfang na nakangiti ngunit hindi nakangiti, lumingon kay Lei Dongtian. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi. Gayunpaman, kung gusto mong makipagpalitan ng mga pananaw sa paglilinang sa akin, Brother Lei, magagawa natin. Pareho tayong potensyal na kandidato para sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, walang pumipigil sa atin na magpalitan ng pananaw sa paglilinang. Maaari naming hilingin sa apat na maimpluwensyang grupo ng mga siwa sa labanan, at maaari kaming magkasundo sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Nang marinig ni Lei Dongtian ang mapanuksong tono ni Linfang, lalo siyang nagalit. Kumaway siya at ang malalakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ay lumipat patungo sa malalakas na cultivator ng Pellet Kings Clan.
Biglang napuno ang kalangitan ng nakakatakot na lakas ng Deva Mara Kalpa. Kawili-wili. Gusto kong makita, Brother Lin, kung bakit ka nagtitiwala. Mahinahong sabi ni Lei Dongtian. Iniunat niya ang kanyang kamay at lumitaw ang mga ilaw ng kalpa at pinalibutan ang sariling katawan. Ang mga ilaw ng kalpa ay naglalaman ng isang nakakatakot na mapanirang lakas. Si Lei Dongtian ang pinakamalakas na binata ng Deva Mara Thunder Clan. Siya ay malamang na pambihira. Curious din siyang makita kung gaano kalakas ang ilan sa mga bagong henyo sa Godly Cloud City. Nakapalibot ang nakakatakot na demonyong cosmic energies sa katawan ni Lin Fang. Gayunpaman, hindi siya gumamit ng mga ilaw ng kalpa para gawin iyon, gumamit siya ng purong lakas ng demonyo. Bigla siyang nagmukhang isang sinaunang demonyo. Nakatayo siya roon habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Nagbanggaan sa hangin ang mga demonyong enerhiya ng dalawang cultivator. Mukhang hindi ka panipaniwala. Ang mga mata ni Lei Dongtian ay unti-unting naging itim. Mas lalo silang nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng kalpa. Lumitaw ang matatalim na ilaw mula sa kanyang mga mata at bumaril patungo kay Lin Fang, naging kalpa light beam. Gusto niyang patayin si Lin Fang. Ang mga kilay ni Lin Fang ay parang mga espada. Ang hangarin ng espada ay lamambot sa kanyang mga mata, ang Wisdom King Holy Spirit ay lumaki at naging hindi masisira na Wisdom Kings. Malakas na nagbanggaan ang mga enerhiyang lumalabas mula sa mga mata ng dalawang manlalaban. Ang kanilang mga enerhiya ay madaling pumatay ng mga ordinaryong emperador. Isang hakbang pasulong si Lei Dongtian at lumitaw ang isang demonyo. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, at nagdilim ang hangin. Ang lahat ay tila masisira sa ilalim ng kanilang lakas. Ang mga espada ng Demon Kalpa ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Lin Fang, mas malakas kaysa sa mga espada ni Lin Fang na kalpa. Ito ay isang espesyal na uri ng lakas na taglay ng mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan, dahil mayroon silang buong bersyon ng Kalpa Indestructible Deva Mara skill. Mayroon silang lahat ng uri ng mga kasanayan sa demonyo, at mga eksperto sa paggamit ng mga enerhiya ng demonyo. Isang dambuhalang espada na demonyong espada ang lumitaw. Parang nabuhay. Mamatay. Malamig na sigaw ni Lei Dongtian. Ang mga espada ng Demon Kalpa ay sumugod kay Lin Fang, na tila mga itim na kulog. Si Lin Fang ay napapalibutan ng sword intent, lahat ng uri ng Holy Spirit swords ay nakapaligid sa kanya. Pamatok din siya gamit ang pisikal na lakas. Ang kanyang nakakatakot na enerhiya ay namangha sa karamihan. Ang suntok ng lalaking ito ay puno ng lakas ng demonyong espada, nakakabaliw. Ang mga tao ay nanginginig, ang espasyo ay nagsimulang masira. Ang mga ilaw ng demonyo ay tumagos sa pamamagitan ng espada ng demonyo, ang mapang-ipang lakas ng Deva Mara ay nawasak, at ang kalangitan ay naging normal muli. Gumalaw muli si Lei Dongtian, sinusubukang hindi magmukhang nag-aalala. Ayaw niyang ipakita ang nararamdaman niya. Si Lin Fang ay malakas, iyon ay isang katotohanan. Lumitaw ang napakalaking pakpak ng Deva Mara ni Lei Dongtian. Naglalaman ng mga ito ng mga nakakatakot na marka ng demonyo, at ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng demonyong kalpa. Delikado ang itsura niya, nagulat ang mga tao. Ang kanyang chi ay naging mas malakas. Isang nakakatakot na demonyo ang lumitaw sa larangan ng pangitain ng karamihan. Ang mga demonyo ay sumugod kay Lin Fang. Kung si Lin Fang ay isang ordinaryong cultivator, siya ay namatay na. Ikinapak ni Lei Dongtian ang kanyang mga pakpak ng Deva Mara at biglang nawala. Isang kamay ng Demon Kalpa ang sumugod kay Lin Fang. Nakaramdam ng pressure si Lin Fang, na parabang mapupunit na siya ng mga kuko. Gayunpaman, si Lin Fang ay mukhang kalmado, na parang walang makakaapekto sa kanya. Sinuntok niya ang direksyon ng kanyang kaaway, nanginginig ang hangin sa suntok. Ang mga ilaw ng demon deployment ay namatay. Gayunpaman, nawala si Lei Dongtian at mas maraming kuko ang bumaril kay Lin Fang mula sa itaas. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay nagpayanag sa lupa at langit. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Ilang beses na ring nagbanggaan ang dalawang mandirigma. Sa likod ni Lin Fang, nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights. Napakabilis, sila ay naging nakasisilaw na mga pakpak ng deployment. Talagang malakas ang Lin Fang na iyon. No wonder natalo niya si Wang Jia noon. Bulong-bulungan ng ilang manunood nang makita nila iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Si Lei Dongtian ay miyembro ng Deva Mara Thunder Clan, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kapanipaniwala, gayon din ang kanyang mga spell. Gayunpaman, mukhang hindi natinag si Lin Fang. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi rin kapanipaniwala. Siguradong may potensyal si Lin Fang na lumahok sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Baka mapunta pa siya sa top 100. Pagkatapos ng lahat, si Lei Dongtian ang unang binata ng Deva Mara Thunder Clan. Hindi maraming tao ang makakalaban sa kanya. Sa Godly Cloud City, 50 tao lamang ang makakalaban sa kanya, ngunit malamang nakasing lakas siya ng mga ito, hindi mas mahina. May potensyal din siyang mapunta sa top 100. Dahil may ganoong potensyal si Lei Dongtian, ganoon din si Lin Fang. Muling umatake si Lei Dongtian, ngunit sa pagkakataong ito ay si Lin Fang ang nawala. Muling lumitaw si Lin Fang sa langit at bumaba habang sinasabi kay Lei Dongtian. Hindi lang ikaw ang mabilis. Napakagaling, ipapakita namin sa iyo ang mga spells ng Deva Mara Thunder Clan. Tumalon pasulong si Lei Dongtian. Lumakas ang hangarin ng demonyo.
Lalong lumalakas ang hangarin ni Lei Dongtian. Sinulyapan ni Lin Fang ang mga ilaw ng Demon Kalpa. Naglabas siya ng lakas ng demonyo na naging matalas na espada, tila kaya nilang talunin ang bawat balakid. Pumikit si Lei Dongtian. Mukha siyang nilalang na madilim na naliwanagan. Lumitaw ang mga demonyo sa paligid niya. Kalpa. Malamig na sabi ng isang boses. Sa sandaling iyon, pinalibutan si Lin Fang ng napakalakas na ilaw ng kalpa. Ang mga kalamnan ni Lin Fang ay nanginginig ng husto. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, at simula pa lamang iyon. Nawala si Lin Fang at bumaril kay Lei Dongtian. Gayunpaman, nawala si Lei Dongtian, at ang mga demonyong gawa sa lakas ng kalpa ay lumitaw sa lahat ng dako. Muling lumitaw si Lei Dongtian sa kalangitan, ibinuka ang kanyang bibig at sumipsip ng enerhiya. Naabsorb niya ang lahat ng kalpa lakas, at naging isang kalpa na demonyo. Nanginginig ang mga tao. Isang kalpa na demonyo. Tumingin si Lin Fang sa kanya at ngumiti. Kung ginamit niya ang kalpa Indestructible Deva Mara skill, marahil ito ay makakatulong sa kanya na maging isang Saint Emperor sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Walang oras si Lin Fang para makipaglaro. May potensyal si Lei Dongtian na maging kalahok ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, kaya ba niyang patayin siya sa harap ng lahat? Biglang nawala si Lin Fang. Ang mga tao ay natulala. Huminto si Lin Fang sa pakikipaglaban. Idiniin siya ni Lei Dongtian, tila. Napatingin ng mga tao kay Lei Dongtian, ang unang binata ng Deva Mara Thunder Clan. Naabsorb niya si Kalpa Lakas, at madaling pumatay ng mga ordinaryong Great Emperor. Gaya ng inaasahan, nakakatakot ang presensya niya. Isang malakas na cultivator ng Deva Mara Thunder Clan ang sumalakay, ngunit si Lin Fang ay naging isang bagyo at ang lakas ng kamatayan ng kanyang kaldero ay napuno ng hangin. Sinira nito ang pisikal na katawan ng lalaki at hinigop ang kanyang kaluluwa, pagkatapos ay ngumiti si Lin Fang. Brother Lei, sigurado akong magkikita tayong muli. Naging isang sinag ng liwanag at mabilis na umalis. Napasimangot si Lei Dongtian, maaalagaan lamang siya nang may pagpatay sa kanyang mga mata. Nang makita ng karamihan si Lin Fang na umatras, sila ay namangha. Sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap, matatalo kaya si Lin Fang laban sa kanya?